Kung nag-almusal po tayo kanina, o kung hindi man, kailangang mapalakas din ng physical na katawan natin at gayon din ng spiritual. Kaya dadako po tayo ngayon sa pagkaing pang-spiritual. Magsimula po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, alam po namin na maganda ang loob mo, napakabuti mo, at sa iyong presensya nakatanggap kami ng masaganang biyaya, lalong-lalo na ang kaligtasan. At higit sa lahat ang mapabilang sa ganitong pag-ipon. Salamat po o Diyos sa lahat ng mga kapatira na nandito ngayon para matunghayan ng iyong salita. Nawa ang iyong espiritu ang siyang manguna sa amin, pumatnubay sa amin para ang mga talata na pupuntahan po namin sa Aklat ng Santiago ay magkaroon ng kaganapan sa aming mga buhay. Maitanim ito sa aming mga puso at ito yung lagi naming panghawakan habang nandito po kami sa lupa. Salamat po sa iyong presensya, salamat po sa iyong kalwalatian, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Basahin po natin ang Santiago, Kabanata 5, talata 7 hanggang 9. Santiago, Kabanata 5, talata 7 hanggang 9. 3 talata lang po tayo ngayon. Sabi ni Santiago dito, kaya nga, mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tignan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Nananabik po ba kayo na dumating ang Panginoon sa buhay natin? Yung kanyang muling pagparito? May mga grupong ng mga tao o mga tao, individual, na mataas yung kanilang adikain na makita na ng sa mukhaan ng Panginoon at yung physical na presensya ng Panginoong Hesus ay makapiling nila. Dahil mahal na mahal nila ang Panginoong Hesus at maaaring yung kanilang emosyon o pakiramdam ay kung makita nila ng mukhaan ng Panginoong Hesus ay kanila at pasalamatan dahil sa masaganang biyaya na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanilang buhay. O di kaya naman, maaaring nananabik na sa pagparito ng Panginoong Hesus para matapos na yung hirap dito sa mundo. Dahil pagod na tayo. Gusto na natin ng isang buhay na ganap, kapiling ang Panginoong Hesus. Walang pagdurusa, walang trouble, walang kaguluhan, walang mga pasakit, pabigat sa buhay natin o yung mga tinatawag na pagsubok. Isa sa mga tema ng pagsulat ni Santiago ay ang pagsubok. Nagsimula siya sa Kabanata 1 patungkol sa pagsubok at tatapusin niya sa 5 kabanata patungkol din sa pagsubok. Ang pagsubok kasi mga kapatid, kagaya ng kamatayan ng tao. Hindi natin pwedeng burahin yung date o yung petsa ng kamatayan natin. Nakatakdang mangyari yan. At walang makakatakas sa anumang pagsubok. Walang makakaiwas sa anumang mga problema. Mayaman man o mahirap, makakaranas pa rin ng pagsubok. Pagtukso, lalo na doon sa mga hindi mananampalataya o gayon din sa mga mananampalataya. Dahil bahagi yan ng epekto ng kasalanan. Kahit ang mundo na ating ginagalawan, nilikha rin ito ng Diyos pero isinumpa dahil sa kasalanan ng tao. Kaya yan yung
pinakaugat kung bakit merong mga paghihirap, pagdurusa, o yung tinatawag ng Panginoong Hesus na trouble sa buhay ng mga tao, partikular sa mga Kristiyano. Lalo na sa mga Kristiyano dahil dala-dala natin ang reputasyon ng Panginoong Hesus. Ang mga mata ng tao ay nakatingin sa lahat ng mga Kristiyano, hindi doon sa kapwa nila hindi mananampalataya dahil isa sila sa mga maaaring pumuna o pumula doon sa mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga, isa sa mga pangunahing intensyon o hinahangad ni Santiago sa kanyang pagsulat, maipakita sa gitna ng mga pagsubok ng mga nagtitipon ditong mga Kristiyano na kahit may mga problema, kahirapan, patunayan yung pananampalataya. At isa sa mga pangunahing katagumpayan po, mga kapatid, para ang pagsubok ay maharap natin ng maayos, naayon sa kalooban ng Diyos, ay kung matututunan natin yung pagtitiyaga. Nagbigay si Santiago ng mga katangian ng matiyagang Kristiyano bilang pagpapatunay ng kanilang pananampalataya. Dahil anumang oras o hindi oras, sandali, saglit, maaaring dumating ang Panginoong Jesucristo. Kaya 3 beses sa 3 talata na binasa natin, na binigyang pansin dyan yung pagdating ng Panginoong Hesus. Hindi lang siya yung pagdating na alam nating dadating, kundi yung pagdating niya, merong presensya, merong biyaya na dala-dala ang Panginoong Hesus. Kahit nung unang pagparito niya, nung nagkatawang tao siya, nung isilang siya ng isang berhen, dala-dala niya ang pagpapala ng Diyos, gayon din sa kanyang ikalawang pagparito. Matutunghayan natin na may 3 katangian ang matiyagang Kristiyano. Unang-una, marunong maghintay sa Panginoong Hesus, talata 7, sa kabanata 5 ng Santiago. Matibay ang loob para sa Panginoong Hesus, na sa talata 8, kabanata 5 ng Santiago. At mahaba ang pasensya, alang-alang sa Panginoong Hesus, sa talata 9, kabanata 5 ng Santiago. Kung babalikan po natin yung talata 1 hanggang 6 ng kabanata 5 ng buksan ni Santiago, ang kabanatang ito, makikita natin doon at maaalala natin na yung mga tao, umaasa lang sila doon sa kayamanan, doon sa kalusugan nila kapag maayos yung kalagayan ng pangangatawan at pagka maganda yung kalagayan, katayuan sa buhay. At isa din ito sa mga naging dahilan para yung mga mayayaman ay apihin, abusuhin yung kahinaan ng mga mahihirap. Nakita natin kung paano sila tinrato na walang katarungan, hindi makatao yung pakikisalamuha sa kanila ng mga mayayaman. Nilalamangan sila, sinasamantala yung kanilang mga kahinaan, mababang kalagayan, estado sa buhay. Yung iba sa kanila hindi pinapasweldo ng tama ayon doon sa kanilang mga nagawa o yung mga naani, hindi na bayaran ng tama at nalamangan at yung iba pinaslang, pinatay. Yan yung ilan sa mga pagsubok na dinanas ng mga taong may hirap na tumutupad doon sa kalooban ng Diyos na ang nagbiktima sa kanila ay ang mga mayayaman. Kaya nagbigay ng babala si Santiago na may kahatulan na naghihintay, nakaamba at hindi matatakasan ng mga mayayaman pagdating ng takdang panahon. May paghatol ang Diyos sa kanila dahil umabot na sa Diyos ang hinaing ng mga mahihirap na inapi ng mga mayayaman gamit ang kanilang mga kayamanan na nauubos, nasisira, nawawala. Kaya pagpasok po ng talata 7 hanggang 9, makita natin dito si Santiago, nandun yung kanyang habag, awa dun sa kanyang mga maaring kapatid sa Panginoong Hesus na kasama sa pagtitipon na ito na dumanas ng pang-aapi ng mga mayayaman. Isa kasi sa kapatid ng pagpapakumbaba, yung pagtitiyaga.
At yung pagtitiyaga, mga kapatid, ito yung pagpapatunay na ang isang tao ay mayroong pananampalataya sa Diyos. Katunayan, sa bunga ng banal na Espiritu, ika-4 na binanggit ni Pablo sa taga-Galatia, ang katiyagaan, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kainahunan, kabutihan, kabaitan, kainahunan, pagpipigil sa sarili. Kaya mahalaga na makita sa buhay ng mga pinapanahanan ng banal na Espiritu o yung mga Kristiyano ang katiyagaan. Kung walang pagtitiyaga, pagtitiis, wala ring makikitang kaluwalhatian ng Diyos na maisisiwalat dun sa mga Kristiyano dahil sa mga ibinibigay na biyaya at pagpapala habag ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok na dinaranas nila. At kung maalala natin sa Kabanata 1 ng Santiago, yung 12 lipi ng Israel, nagkalat sila dahil sa pag-uusig sa kanila at sa mga pagsubok na pinagdaraanan nila. Kaya mahalaga na maungkat ni Santiago itong mga pagtuturo niya ng mga katangian ng matiyagang Kristiyano. Pag dumaranas kasi ng pagsubok ang isang tao, maaari siyang mainip. Mainip sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos, at gagawa siya ng mga sariling hakbangin na sa tingin niya na ito yung tama at makakabuti sa kanya, pero bandang huli, malalaman niya na hindi pala ito makakabuti sa kanya, bagkos ito ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. At sa gitna ng mga pagsubok o mga problema, mga kapatid, pwede tayo panghinaan ng loob. Pwede tayong matakot, pwede tayong mangamba, mag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos. At syempre, maapektuhan din nito yung ating relasyon dun sa ating mga kapatiran. Pagka nasa matinding problema ng isang tao, pwedeng mainitin ang ulo niya, maiksi ang kanyang pasensya, hindi siya marunong magpatawad, hindi niya nakikita yung kapakanan ng ibang tao, bagkos yung sarili lang niya ang nakikita niya. Na para bang, bakit ako yung binigyan ng ganitong pagsubok? Bakit yung mga mayamang ng aapi, sila pa yung lalong pinagyayaman? Samantalang kaming mga mahihirap at inuusig, dumaranas ng mga kahirapan, kaguluhan, ay talagang balot ng tensyon ang aming mga buhay. Kaya yan yung mahalagang malaman din natin, mga kapatid, kasi ang bawat isa sa atin, sigurado po ako, mga kapatid, na may mga pinagdaraanan din tayong pagsubok. Meron din tayong mga sugat sa puso na gusto nating ibahagi doon sa ibang mga tao para pagkuhanan din natin ng lakas, lalo na yung mga kapatid natin sa pananampalataya. At higit sa lahat, yung salita ng Diyos na pangahawakan po natin. Mahalaga na matunghayan natin ito at maunawaan, mga kapatid, dahil itong mga katangian ng matiyagang Kristiyano ay nakatali dun sa pagparito ng Panginoong Hesukristo. Yun yung pinakasentro na babalik ang Panginoong Hesus, kaya dapat kang marunong maghintay, matibay ang loob, mahaba ang pasensya. Dahil pag inabutan ka ng pagparito ng Panginoong Hesus at wala ang mga katangiang ito, ano kaya ang magiging reaksyon ng Panginoong Hesus? Kayo po ba nakaanda na kayo oras na dumating ang Panginoong Hesus? Haharap tayo sa Kanya. Merong hukuman na tinatawag na ipagsusulit natin ang ating mga ginawa. Salita, sa pagkilos, sa pakikitungo natin sa kapwa-tao natin, mananampalataya man o hindi. May mapapatunayan ba tayo sa Panginoong Hesus na kilala niya tayo? Kilala ko yan. Matapat na lingkod yan. Sumusunod yan sa kalooban ng aking Ama na nagsugo sa akin. Alam ng Diyos ang mga puso ng bawat isa sa atin. Pero yung ibang mga tao, hindi nila alam. Kaya mahalaga na makita natin
sa bisa at sa kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng sulat ni Santiago, ang kahalagahan ng mga katangian ng matyagang Kristiyano. O sa madaling salita, paano ba natin harapin yung pagsubok ng may katyagaan? Ano-ano ba yung mga hakbangin o dapat makita sa pagkatao ng isang Kristiyano na matyaga? Sabi ni Santiago, kaya nga, dahil nga doon sa talata 1 hanggang 6, balot na balot ng pagsubok yung mga mahihirap. Kaya nga, mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Magtiyaga. Magtiis. Tignan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ng pagdating ng tag-ulan. Nagbigay ng halimbawa si Santiago po dito mga kapatid na nung panahon nila, doon sa Huda, usong-uso yung mga magsasaka. Di ba kadalasan sa mga talinghaga ng Panginoong Hesus, ito yung ginagamit niya, yung pagsasaka, pagtatanim. Kaya malamang itong half-brother ng Panginoong Hesus, si Santiago, na sumulat ng aklat na to. Alam na alam niya rin yung pagsasaka at sabi niya, yung mga magsasaka, buong tiyaga na naghihintay ng mahalagang ani ng kanyang bukirin. Maaring ito lang yung kanyang ikabubuhay. Pag hindi siya nagtanim o hindi siya nakapag-ani, maaring magkasakit siya at mamatay siya. Kaya inaabangan niya yung pagdating ng tag-ulan. Sa Israel, may 2 beses na pag-ulan. May unang ulan at saka huling ulan. Sa kalagitnaan nun, meron ding pag-ulan. Kagaya dito sa Pilipinas, na tag-ulan palagi yung panahon natin. Majority. At hinihintay niya yon dahil mahalaga yung ulan, lalo na sa pagtatanim. Kung walang ulan, mahirapang tumubo yung mga pananim. At mahalaga yung ani. Yung pagtatanim kasi, meron siyang resulta. Meron siyang ibinubunga na aanihin. At ito yung inaabangan niya. At alam naman natin na yung ulan, biyayang galing sa Diyos, yung binhi na kanyang itatanim, yung lupa, pati yung pagtubo ng halaman, nakasalalay pa rin sa Panginoon. Lahat ng kanyang lakas, ng pagsasaka, pagtitiyaga, nakasalalay sa Panginoon. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin. At dun sa pagsasaka, maaring may mga pagsubok din, paghihirap na maaring danasin ng magsasaka. At inihalin tulad ito ni Santiago dun sa buhay ng mga Kristiyano. Merong gagawin ang isang Kristiyano bunga ng kanyang pananampalataya at pagpapatunay ng kanyang pananalig sa Panginoong Hesus dahil alam niya na paparito ang tagapagligtas, ang Panginoon, muli. Kaya matyaga niyang hinihintay ang pagdating ng Panginoong Hesus. At alam naman natin na sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, may mga gantimpala siya sa lahat ng magiging matapat sa Kanya na matyagang naghihintay, marunong maghintay. Ito yung mga tao na kahit na dumaranas ng matinding hirap, pasakit, kabigatan sa buhay, alam nila na dahil darating ang Panginoong Hesus, may katapusan din ng mga paghihirap. Meron ding mga kabutihan sa bandang huli na magiging resulta ng mga paghihirap, mga pagsubok. Diba? Sabi ni Santiago, kaya tayo nagagalak sa gitna ng mga pagsubok, unang-una dahil nagdudulot ito ng karunungan sa atin mula sa Diyos at tumatatag yung ating pananampalataya. At sa bandang huli, kung mapagtagumpayan ito sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus na sinusundan natin, pinagkakatiwalaan natin na muling paparito, matanggap natin yung gantimpala na inihanda niya sa atin sa takdang panahon, sa takdang pagparito niya. Si Job yung isang halimbawa na ng marunong maghintay sa
Panginoong Hesus. Alam naman natin yung pagsubok na dinanas ng lingkod ng Diyos na si Job, na halos mawala na sa kanya ang lahat, pati yung asawa niya, sinabihan siya na isumpa mo na yung Diyos mo kasi kalunos-lunos yung kalagayan mo ngayon, halos mamatay ka na dahil nagkasakit ka pa. Pero mahinihintay kasi si Job na babalik. At yung kahirapan na dinaranas niya, mapapalitan din ng kagalakan, kasaganahan sa piling ng Panginoong Hesus. Kahit na mawala siya dito sa mundo, alam niya yung kanyang patutunguhan sa piling ng Panginoong Hesus. Yung problema ng isang tao na hindi marunong maghintay sa kalooban ng Diyos o sa Panginoong Hesus, madalas mali-mali yung kanyang aksyon, desisyon. Halimbawa po nito sa aklat ng Genesis, si Abraham. Kilala niyo po si Abraham. Sa chapter 15 ng Genesis, makita natin na sabi ng Diyos sa kanya, si Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, tumingala ka dyan sa langit, ganyan na magiging lahi mo. Sindami ng bituin sa langit at sindami ng buhangin sa dagat. Sinabi niya sa chapter 15, pero chapter 16, dahil nga nakita ni Abraham yung kalagayan niya, matanda na siya, si Sarah, na Sarai pa ang pangalan noon, matanda na, baog pa, imposibleng magkaanak pa sila. Kaya nasabi ni Abraham sa Diyos, ang magiging tagapagmana ko ay yung aking kamag-anak o yung hindi ko sariling anak. Pero sabi ng Diyos na si Yahweh, hindi, ang magiging tagapagmana mo, sarili mong anak, sarili mong laman at dugo. Hindi sila nakapagantay dun sa kalooban ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Si Sarai, meron siyang naisip na paraan para magkaanak sila sa pamamagitan ni Abraham. Yung alipin niyang babae, si Hagar, pinasiping niya kay Abraham at nagdalang tao si Hagar. At doon nga lumabas si Ismael, yung sinasabi ng mga scholar ng Biblia na doon nagsimula yung Muslim, kaya nagkaroon ng kaguluhan doon sa linya ng pamilya ni Abraham. Sabi naman talaga ng Diyos kay Hagar nung kinausap doon sa isang lugar na umalis kasi si Hagar dahil nga pinagmalupitan siya ni Sarah dahil inaasar niya si Sarah na wala kang anak, ako may anak, pinalaya siya. Tapos kinausap siya ng Diyos na si Ismael nga maraming kaaway yan at para siyang hayop na mailap. Hindi siya masyadong lapitin ng mga tao dahil maraming kalaban. Pero yung biyaya kasi ng Diyos sa kanyang pangako kay Abraham na pagpapalain niya lahat ng binhi na magmumula kay Abraham kabilang si Ismael, pinagpala din naman ng Diyos si Ismael. Pero sumatotal ng kwento mga kapatid, nagmadali si Abraham at saka si Sarah na magkaanak para may tagapagmana sila kahit na nangako ang Diyos kay Abraham na sariling dugo at laman ni Sarah at saka ni Abraham yung magiging tagapagmana. Si Isaac, alam po natin yung kwento po, di ba? Yung tagapagmana. Saka lang naisilang si Isaac nung dumating na si Ismael. At nagkaroon ng mga kaguluhan dun sa sambahayan ni Abraham dahil nga hindi sila nakapag-antay dun sa plano ng Diyos o dun sa kalooban ng Diyos. Meron pang pagdating ng Diyos dun kung ano natin yung kwento, yung parang nagkatawang tao siya pero anghel ng Panginoon yung ginamit na may dalawa pa siyang kasama na nagsabi na sa susunod na taon, magsisilang ng lalaki si Sarah kahit imposible dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At dahil sa pangako ni Yahweh kay Abraham, tutuparin niya yon. Kaya dumating si Isaac. Yun nga lang, kahit na may mga kabiguan o failure o sabihin nating frustration sa part na yon, pinagpala pa rin ni Yahweh ang Diyos ng Israel, yung buong angkan ni Abraham. Dahil may pangako ang Diyos at matapat siya sa kanyang mga pangako. Ganon din sa atin mga kapatid. Kadalasan,
Dahil sa mali-mali nating desisyon sa buhay, hindi tayo marunong makapag-antay sa kalooban ng Panginoong Hesus o dun sa kanyang mga plano. Meron tayong mga sariling naiisip na paraan para masolusyonan yung problema natin. Mali. Hindi yan yung best na ibinigay sa'yo ng Lord. Meron siyang ibibigay na karapat-dapat at saka tamang-tama batay dun sa kanyang kalooban. Basta't marunong lang tayong maghintay. Kagaya nung farmer po dun sa chapter 5 verse 7 ng James. Matyaga niyang hinihintay. Kasi yung magiging matapat hanggang huli, mga kapatid, na nananalig sa Panginoong Hesus. Totoo naman na may gantimpala sila na naghihintay sa takdang panahon sa muling pagparito ng Panginoong Hesus. Basta't marunong lang tayong maghintay. Kasi may maaring tayo ng tao na encounter na, nasaan na yan si Jesus? 2,000 years na, dumagdag ng ilang mga taon, hindi pa siya dumadating. Wala talagang Kristo, niloloko lang kayo ng Biblia. Yung mga Kristiyano nung panahon ni Pedro, ganun yung pag-uusig na dinanas nila. Nasaan na ba yung Kristo na hinihintay ninyo, hindi pa bumabalik? Nasaan na yung magdudulot sa inyo ng kasaganahan, ng kapayapaan? Wala pa siya. Pero maging marunong lang tayo maghintay, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Babalik siya. At doon sa paghihintay natin, hindi lang tayo yung parang yung pananampalataya natin naka-enable ngayon. I-click natin yung disable pag Monday to Saturday. Habang naghihintay tayo, hindi tayo aktibo, passive lang. Kasi alam naman nating darating siya eh. Wala tayong gagawin. Alam nating hindi dapat aktibo din yung pananampalataya natin habang naghihintay po tayo, mga kapatid. At yun yung kasunod na isa sa katangian ng matyagang Kristiyano. Matibay ang loob para sa Panginoong Hesus. Kanina, marunong maghintay sa Panginoong Hesus kasi dadating ang Panginoong Hesus. Alam natin yan. Pero dun sa ating paghihintay, kailangan natin ng tibay ng loob. Kasi dadaan tayo sa samot-saring mga pagsubok, paghihirap. At ginagawa natin yon para sa Panginoon. At alam naman natin na merong pakinabang benepisyo sa atin yung mga pagsubok o paghihirap. Sabi po ni Santiago dun sa talata 5, kabanata 5, Santiago kabanata, mga kapatid, 5, talata 8, dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Yung pagtitiyaga, dapat maipakita yung tibay ng loob. Pag sinabing tibay ng loob, matatag yung paninindigan natin, pursigido tayo, determinado tayo, committed tayo sa Lord, at hindi tayo nagdadalawang isip na dito tayo sa sanlibutan, dito tayo sa Diyos. Hindi pa bago-bago yung isip na parang tinatangay ng alon, yung sinasabi ni Santiago doon sa kabanata 1. Kailangan focus tayo sa Lord, matibay ang loob. Ang ganda ng English nito strengthen your hearts, establish your hearts. Yung kailangan handa kayo. Anumang oras kasi, darating ang Panginoong Hesus. Anumang saglit. Wala nakakaalam. Darating siya na parang magnanakaw. Kaya kailangan handa po tayo. Yun yung ikalawang katangian ng matyagang Kristiyano. Matibay ang loob. Na kahit na anumang pagsubok na pinagdaraanan, hindi ka matitinag dahil merong Panginoong Hesus na paparito na alam mong tutulong sa'yo sa gitna ng pagsubok. Siya yung gagawa ng kaparaanan para malusutan mo at mapagtagumpayan mo yung pagsubok. Tibayan lang natin yung ating mga loob. Maaring sa atin, ang pagsubok, yung kalusugan. Alam naman natin na talagang dahil sa kasalanan, naapektuhan pati yung pangangatawan natin, nagkakasakit tayo, yung ibang mga mahal natin sa buhay, nauna na sa atin.
Bahagi ng mga pagsubok yan. May mga natanggal sa trabaho, pinanghinaan ng loob. Maghahanap pa ba ako ng trabaho? Bumagsak sa exam. Hindi na ako kukuha ng bar exam kasi bagsak naman ako palagi. Pero dapat may mga pagkakataon sa buhay, sa lahat ng sandali sa buhay natin na matibay ang loob natin. At alam naman natin na ang Panginoong Hesus ang kasama natin sa mga pagsubok. Tandaan natin mga kapatid, hindi lang tayo mag-isa sa mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Ang Panginoong Hesus ang kasama natin dyan. At siya yung tutulong sa atin para mapalakas tayo at mapagtagumpayan natin ang anumang mga pagsubok. Yung kasi yung isa sa mga elemento ng pagiging matyaga, matibay ang loob. Matibay ang loob. Kaya mahalaga yung pagtitipon kasi diyan tayo nagpapalakasan at pinag-uusapan natin yung katangian ng Panginoong Hesus, ng Diyos, yung kanyang salita. Nagbabahaginan tayo ng mga laman ng puso, puso sa puso para palakasan. Kaya yung church camp sa October 31, November 1, 2, mahalaga yun na pinapatatag yung fellowship noon sa kaya binawasan yung session natin Kung dati 5 session, ngayon maaaring 2 na lang. Kasi palalakasin natin yung samahan sa pagtitipon para malaman natin yung mga kalagayan ng ating buhay. At matulungan tayo para yung mga nanghihina, yung loob, mapalakas din, mapagtibay. At saka unang-una mga kapatid, lapit tayo sa Panginoong Hesus kasi siya yung kapahingahan natin. Kung pagod na talaga tayo sa ating mga nararanasang paghihirap, problema sa buhay, pwedeng problema sa pamilya, o sa trabaho, sa bansa, lahat kitang-kita natin yung epekto ng kasalanan. Kaya may mga ganitong mga paghihirap. Pero alam natin na meron tayong kaagapay ang Panginoong Hesus. Ang halimbawa nito sa Lumang Tipan mga kapatid, si Joshua. Si Joshua. Kasi siya yung pumalit kay Moises dun sa na nanguna sa mga Israelita sa ilang. Katunayan, si Joshua at saka si Caleb, yung kasama niya, na bukod tanging sumunod sa kalooban ng Diyos na magmanman, tiktikan yung isang lupang pangako na pagdadalhan sa mga Israelita. At yung tanging henerasyon lang ni Caleb at saka ni Joshua yung nakapunta sa lupang pangako. Kasi matibay ang loob nila, matatag sila. Sinabi ni Joshua dun sa huling kabanatan ng Joshua, ako, pati yung pamilya ko, buong sambayan ko, maglilingkod kami sa Diyos. Kayong mga Israelita, anong reaksyon nyo? Anong tugon nyo dito? Maglilingkod din ba kayo kay Yahweh? Basta kami, ng pamilya ko, magpapatuloy kami. Ano man ang mangyari. Si Joshua yung isang halimbawa natin dito, na may matibay ang loob. Siyempre, si Pablo na marami na ring pinagdaanan, nakagat ng ahas, nasiraan ng barko, inilagay sa basket para makatakas dun sa mga taong galit sa kanya, pinagmalupitan, lahat ng mga pagsubok, pinagdaanan din ni Pablo, naranasan niyang maghikahos, managana, at yung palaboy-laboy, naranasan ni Pablo yon. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Hanggang kamatayan, nanatili pa rin siya dun sa paglilingkod niya sa Panginoong Hesus. At naipasa niya pa yung baton kay Timoteo. Kaya yun din yung prayer namin dito sa Lifefield Church na naway may sumunod na pastor, lingkod ng Diyos. Kasi alam naman natin na palipas na rin yung buhay. Hindi naman si Pastor Norman. May mga kasunod dyan. Sigurado magpapadala ang Lord. Pero prayer din ng Lifefield John na may mga sumunod na kagaya ni Joshua at saka ni Caleb na may matibay ang loob. Kaya isa po yun sa katangian ng matyagang Kristiyano. Matibay ang loob. Handa lagi. Kayo ba handa na sa pagparito ng Panginoong Hesus, mga kapatid?
Handa na. Handa na po. Handang-handa na po. Sakto lang po. Puntahan po natin yung Roma Kabanata 5, talata 3 hanggang 4. Roma Kabanata 5, talata 3 hanggang 4. Ang ganda ng sinabi ni Pablo dito sa mga taga-Roma, mga kapatid. Sabi niya, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Yung mga pagdurusa na dinaranas natin dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtatyaga. Yung pagtatyaga nagbubunga ng katatagan. At yung katatagan nagdudulot siya ng pag-asa. At yung pag-asa, ibinuhos na sa atin, sa puso natin, ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya, hindi tayo talo sa Panginoong Hesus panalo tayo Panalo tayo sa gitna ng mga pagsubok. Maaring sa mata ng sanlibutan, kawawa tayo, biktima tayo, o talunan tayo. Pero sa mata ng Diyos, dahil may Kristo Jesus na Panginoon, panalo tayo. At hindi lang yan, mga kapatid. Meron pang ikatlo na katangian ng matyagang Kristiyano. Bukod dun sa pagiging marunong maghintay sa Panginoong Hesus, matibay ang loob, mahaba ang pasensya. Kasi pwedeng maging pagsubok sa bawat kapatiran o sa grupo ng mga mananampalataya, yung samahan natin. Pag dumadaan sa matinding pagsubok yung simbahan, pwedeng may magreklamo, pwedeng merong magsisihan. Usong-uso yan. Noong panahon pa ni Adan at saka ni Eva, yan yung simula ng sisihan, turuan. Yung, ikaw kasi may kasalanan Pero lahat naman tayo may kasalanan. Mahaba ang pasensya alang-alang sa Panginoong Hesus. Santiago Kabanata 5, talata 9. Mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Yung larawan naman na ginamit ni Santiago dito, mayroong isang hukuman na may mga dalawang pintuan, gates. Sa English kasi ginamit gates o door. Nandyan lang yung punong hukom. Lalabas na, papasok na sa hukuman at lilitisin niya yung mga dapat litisin. Yun yung picture na ginamit ni James dito patungkol sa pagdating ng Panginoong Hesus. Iwasan natin yung grumbling, yung murmuring, yung complaining sa isa't isa. Kasi epekto yan ng, yun nga, nasa ng laman natin, pagmamataas, pagmamalaki, at bukod pa dyan, hindi nagiging matyaga. Hindi matiisin kapag nagrereklamo. At saka alam naman natin na kapag nagrereklamo, hindi maganda yung nagiging kahinatnan yan. Sabi nga ng Kawikaan, yung mainit ang ulo, humahantong sa kaguluhan. Subalit, yung pumapawi ng kaguluhan, yung mahinahong pag-iisip. Kasi isa sa mga yung ipinapakita, palatandaan ng reklamador, mainit ang ulo. Kayo ba mainit ang ulo niyo po, mga kapatid? Lahat naman tayo sigurado uminit ang ulo, di ba, mga kapatid? May mga driver nga na kahit school na yung katapat, yung busina parang mga, yata yun, 5 seconds, katagal. Bawal bumusina sa harap ng school, di ba, mga kapatid? Kasi nagtuturo si teacher, may mga nag-aaral. Kaya, may mga ganyan. Pagka nasingitan tayo sa pila, Diyan lalabas yung pagiging matyaga, pagiging matiisin natin. O di kaya, yun nga, nagawan tayo ng hindi makatarungan, hindi makataong pagtrato, pwedeng magiganti tayo, pwedeng sumama ang loob natin, ipakita natin kung sino yung mas
mas tama, mas magaling. Hindi dapat ganun yung isang matyagang Kristiyano. Mahaba ang pasensya niya. Hindi siya short temper. Long temper siya. Long suffering, kung tawagin. Mahaba ang pasensya talaga, mga kapatid. Sa bata pa lang, di ba, ang hirap magana ng pasensya sa bata. Pero, doon masusukat yung ating pagiging matyaga. Pwede nating iano itong mahabang pasensya sa anumang anggulo sa buhay natin. Kung merong taong nanakit sa atin, dapat andun yung pagpasensya natin, pagpapatawad. Hindi tayo napansin, hindi nabati sa birthday, sumama ang loob. Pasensya. Habaan natin ng pasensya kasi alam natin na andyan lang ang Panginoong Hesus. Darating siya any moment, any second. Habaan natin ng pasensya. Kung merong tao na gumawa sa atin ng mali, huwag nating paghigantihan. Dahil alam natin na merong hukom dyan. Hindi tayo ang hukom. At yung hukom, siya yung ahatol. Siya yung dadating. Sabi doon sa Roma, Kabanata 12, talata 19 hanggang 21, sabi ni Pablo po dito, Roma, Kabanata 12, talata 19 hanggang 21, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipagkatiwala o ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sa Kanya ang paghihiganti, Siya ang gaganti, ang Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Alam natin na mainit ang ulo, di ba? Pag kayong may mga nagrereklamo o sisihan. Pero huhupa yan pagka ipinakita natin yung kabutihan sa kanila. Ito yung sinasabi ni Pablo na huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo na mabuti ang masama. Ang ganda nitong talata na to. Naalala ko yung sinabi ni Pablo din dun sa taga-Galatia na huwag kayong magsawang gumawa ng mabuti sa lahat ng tao kasi tiyak na aani kayo sa takdang panahon. Kaya, babaan natin ang ating pasensya, mga kapatid. Matuto tayong magtiis, magpatawad sa mga taong nakagawa sa atin ng mali, mga nakaaway natin, nagtrato sa atin ng hindi makatao, hindi makatarungan. Babaan natin ang ating pasensya. Huwag tayong magreklamo sa isa't isa. Kung naalala niyo po yung kwento ni Moises na totoo namang nangyari ito sa buhay ni Moises nang lumabas na sa ilang yung mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sa ilang, dumaan na sila ng pagsubok, walang pagkain, walang tubig. Kaya nagreklamo sila kay Moises, Moises, bakit mo pa kami dinala dito sa ilang? Buti pa dun sa Ehipto, sagana kami. Hindi kami nagugutom, hindi kami nauuhaw. Pero, ba't mo pa kami dinala dito para ba mamatay na kami dito? Kasi walang paglalagakan ng aming mga katawan pag namatay na kami doon sa Ehipto, kaya mo ba kami dinala dito? Si Moises, short, temper. Madali siyang magalit. Kaya ang plano ng Diyos, Moises, may bato dito. Sabihin mo na magpakawala ng tubig at kakawala yung tubig, makakainom yung mga Israelita. Sa tindi ng galit ni Moises, uminit yung ulo niya doon sa mga reklamador ng mga Israelita. Pinukpok niya ng 2 beses yung bato at lumabas talaga yung tubig. At nakainom yung mga Israelita. Pero, yun yung dahilan kung bakit si Moises hindi siya nakatuntong ng lupang pangako sa Promised Land. Kasi hindi niya nasunod yung kalooban ng Diyos na maipakita yung kabanalan ni Yahweh. Na sa pamamagitan ng bato, na siya maipakita yung kapangyarihan ni Yahweh, sabihan lang doon sa bato, magpakawala ng tubig, papakawala yung tubig. Pero pinukpok niya ng hindi lang isa, kundi 2 beses nung tungkod na ibinigay kay Aaron. Kaya,
Pagka nagpadala tayo sa matinding, masidhing emosyon natin, pagka masyado nang mabigat yung pagsubok, mainitin ang ulo, madalas magreklamo, maiksi ang pasensya, diyan tayo magkakamali, magkukulang. Kaya mahalaga yung mahaba yung pasensya, alang-alang sa Panginoon. Alang-alang sa Panginoon, mga kapatid. Hindi na lang doon sa kapatid natin kay Kristo. Alang-alang sa Panginoon. Kasi siya yung tagapaghatol, siya yung magiganti, siya yung gagawa ng hakbangin na nararapat doon sa taong umapi sa kanila, doon sa mga mahirap, doon sa mga nanamantala sa kanila. Kaya sabi ni Santiago, habaan ninyo ang pasensya ninyo. Kasi yan yung bahagi ng pagiging matyagang Kristiyano. At alam naman natin na sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, hindi lang siya dadating, kundi maluwalhati yung kanyang pagparito. Kaya nararapat lang na tayong mga Kristiyano ay marunong maghintay sa Panginoong Hesus, matibay ang loob para sa Panginoong Hesus, mahaba ang pasensya alang-alang sa Panginoong Hesus. Ipinahayag na ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot sa kaligtasan ng lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya aktibo dapat yung pananampalataya natin, anumang sandali, araw-araw, naka-enable siya at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw, mapagpalang pag-asa na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya kung sino man yung wala pa sa Panginoong Jesucristo dito, mga kapatid o kaibigan, ngayon pa lang, ito na yung saglit na dapat magkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Siya yung tagapagligtas natin sa kasalanan, katawan niya, sariling buhay niya ang kapalit ng ating kasalanan, kabayaran ng kasalanan doon sa krus. Subalit binigyan tayo ng pag-asa na buhay, tunay, nang muli siyang mabuhay para bigyan tayo ng bagong buhay at buhay na walang hanggan. Makapiling natin siya doon sa kanyang ipinangakong paraiso. Kaya maging aktibo yung pananampalataya natin, regular ang ating pagsisisi sa kasalanan, pagpapahayag ng kasalanan, at hanggat maaari talikuran natin ang anumang mga nagiging hadlang doon sa takbuhin natin, paligsahan na sinasabi ng Hebreo doon sa kinaroroonan ng Panginoong Hesus. Yun yung finish line po natin, mga kapatid. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob. Matuto tayong maghintay. Lalo na ngayong panahon natin, lahat madalian na. Mabilisan, pagkain, transportasyon, mabilis na. Pinaikli na yung daraanan. Lahat mabilis. Mabilis na tumanda yung tao dahil sa problema. Kahit na ilang stress tab yung inumin mo, hindi yan solusyon sa stress ng buhay. Ang solusyon, itong salita ng Diyos, yung pananampalatayang totoo at tunay buhay na kay Kristo. Kaya ang hamon sa atin, mga kapatid, ikaw ba ay matyaga? Mapagtiis pa tayo. Kasi kung hindi ka pa handa sa pagparito ng Panginoong Hesus. Kailangan maabutan tayo ng Panginoong Hesus na naglilingkod sa Kanya ng buong katyagaan. Manalangin po tayo, mga kapatid. Salamat po sa pakikinig. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo. Alam namin na Ikaw ang nagdulot sa amin ng walang hanggang pag-ibig. Pag-ibig na matyaga, maganda ang loob, at mabait. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi mapagmataas, at pagtiis palagi, matyaga, at umaasa palagi sa iyo.
Salamat po, O Diyos, sa iyong salita ay sa Tiago na ipinadaan para matunghayan po namin at magamit namin sa aming buhay Kristiyano. Tulungan niyo po kami, Panginoong Hesus, sa mga pagsubok na pinagdaraanan po namin. Hindi namin ito kaya sa sarili naming mga kaparaanan o kakayahan. Ikaw lamang po ang makakatulong sa amin sa anumang mga pinagdaraanan naming hirap. Alam din namin na pinapaintulot mo ang mga ito upang kami lalong mapalapit sa iyo, makita namin ang iyong kapangyarihan at gayon din makita namin na tunay kang kumikilos sa lahat ng mga nagtitiwala sa iyo hanggang sa muling pagparito po ninyo. Salamat po, O Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Hesus.